Okay. So, ang series title po natin is Challenging Conversations. The Church Stands on Contemporary Issues. So, last series po natin, no, pinag-usapan natin yung giving. So, meron kasing sequence yan eh. Di ba? Spiritual disciplines, tapos biglang hiniwalay natin yung giving because giving is also a spiritual discipline. Pero, ginawa po natin siyang a series on its own. While we are motivated to answer kung ano-ano yung mga woke mentality na nadidinig natin that is possibly against giving inside the church. At pag sinabi po natin woke mentality, wala po yung kinalaman sa generation. Okay? Tandaan po natin yan. It's more of a societal issue. So ngayon po, bababad po tayo doon sa mga issues natin ngayon sa society, specifically for our country. And ang goal po natin as a church is to understand kung ano-ano nga ba ang stance ng ating simbahan o kaya ng ating congregation dito sa mga issues na to. For two reasons. No? Number one, so that yung ibang mga tao na makakarinig ng preaching natin, possibly for the first time or maririnig nila online or maririnig nila sa YouTube, is makikita nila that at least this is our stance in the issue. At pangalawa po, para sa atin, so that we can build a culture na pagka meron tayong mga nakitang mga ganitong issues, we will know how to answer the people and we will know how to address yung mga issues na yon inside our church. Okay po ba yon? So ito po ang mga magiging topic natin. Mag-ano po kayo, sa susunod pong mga linggo, magdala po kayo ng malamig na tubig dahil medyo maanghang po yung ating mga magiging topics sa mga susunod na linggo. So ang una po ang mga next nating pag-uusapan, ang next week topic natin is dealing with other people's beliefs. Tapos ano-ano pa po bang mga topics yan? Cancel culture, stance on divorce, church and the LGBTQ. Yan. So, exciting, no? Exciting po ang ating mga topic. Pero ngayon, ano kaya yung topic natin ngayon? Hulaan nyo. Ha? Hindi. Yan po yung next week, yung dealing with other beliefs. Ha? Ano kaya yung pag-uusapan natin ngayon? Pag-uusapan po natin ngayon is all about feminism and women empowerment. Okay, so, basahin po natin sabay-sabay kung ano po ang ibig sabihin ng feminism. 1, 2, 3, go! Movement and set of beliefs that wants men and women to be treated equally. It fights against all forms of unfair treatment based on gender. Feminism works to free women from unfair rules and systems. And it tries to change the laws and customs that keep women from having the same rights and opportunities as men. So sabi ko, ano kinaiba ng women empowerment pati feminism? Ang women empowerment naman, on the other side, ako na lang po ang magbabasa, is the process where women learn about unfair power differences and gain the confidence to speak up against inequality. Kasi nga, may perceived inequality, di ba? It helps women make their own choices, take part in decisions, and have more control over their lives, resources, and opportunities. Empowerment focuses on building skills, growing personally, and becoming independent so women can set their own goals and take charge of their future. Oh, may tanong. May masama po ba dun? Wala! Ako po, nakatira po ako sa bahay na ilang kami doon. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Nakatira po ako, ang nakatira po sa bahay namin ay 6 na creatures. Kasi may aso eh. Ako lang nag-iisang lalaki doon, no? Pati yung guard dog namin, babae. Lahat po, napapalubutan po ako ng babae. Now, for me to know na sila ay nagpa-pursue na kailangan maging equal sila, na magkaroon ng equality at to fight for their rights, wala po masama doon. So ngayon, siguro, nung topic natin is about women empowerment and feminism, at kung yun ang magiging thrust natin, baka pwede nating isipin, nako, sino yung pagkakausapin? Now, kahit na meron po akong mga issue, no, personally,
Meron akong issue na yung Jedi ay babae, si Black Panther ay babae, at yung bagong leader ng Avengers ay babae. Hindi po yan ang magiging topic natin for today. Ang magiging topic natin for today ay about real manhood. Teka, women empowerment pati ano ah. Bakit ganon? Tama po ang dinig nyo. Dahil ang pagsabihan natin dito ngayon ay ang mga lalaki. Okay? So, bago tayo mag-proceed dyan sa ating magiging passages, actually, dalawa po yung passages na pag-uusapan natin. Equally important siya, kaya hindi po tayo nakapaglagay talaga ng main passage for this specific topic. Kaya hindi din tayo nakapaglagay ng AAA. However, ang uunahin po nating passage ay babasahin natin kung saan pinanggalingan yung isip. No? Ako dati, sino po ba dito yung naaalala nyo pa yung first time kayong nagtrabaho? Mga lalaki, di ba? Sino dito yung mga lalaki, first time nila, ngayon silang year nagtatrabaho? Pakitaas ang kamay. Wow, okay. Meron ba dito? Wala! Talaga ba? Okay. So it's either mga estudyante or nagtatrabaho na. Naaalala ko po, yung first time ako nagtatrabaho, syempre, hindi ko po alam kung ano ngayon, kasi nababalitaan ko ngayon, yung mga fresh grad, gusto kagad yung mga pangmalakasan na swelduhan eh. Sa amin kasi, we understood na pagka first time ka lang papasok sa industry dahil wala ka pa talagang experience, kailangan mong paghirapan muna yung pag-angat mo. And okay lang na yung sweldo mo, hindi muna okay. Kasi ang meron ka pa lang is college diploma. Wala ka pa talagang experience. So, sa akin, ganun yung nangyari. Tapos, yung first kong schedule, ito, sasabihin ko na sa inyo, magiging transparent ako sa inyo, ang first kong schedule ay parang 10 to 12 hours ako nagwo-work for 10,000 per month. Yun po yung aking trabaho ng una. Tapos dadating ako sa point na parang sobrang pagod na ako. That's 6 days of work. Sunday na lang, ginawa kong Sabbath day ko talaga yung Sunday. At dahil sa sobrang pagod ako, hindi talaga ako nag-church ng Sunday noon. Dahil rest day ko yun. Yun ang hindi magandang ehemplo po yun, ha? Mali po yun. Okay? Now, dahil po nangyari yun sa akin, meron akong taong sinisi kung bakit ako laging napapagod sa trabaho. Kilala niyo kung sino? Si Adan. Okay? Si Adan ang sinisi ko. So, makikita po natin yan sa Genesis chapter 3, no? Ito po yung time na nagkasala po si Eva at Adan. Now, for the people who are not church people or hindi lumaki sa church or hindi lumaki sa Sunday school, I suppose, no, alam natin yung story ni Adam and Eve. Si Adam and Eve, di ba? Now, ito yung time na nag-fall si Adam and Eve. Ang sinabi dyan, and to Adam he said, because you have listened to the voice of your wife and have eaten of the tree of which I commanded you, you shall not eat of it. Basahin natin yung mga naka-bold. 1, 2, 3, go! Cursed is the ground because of you. And you shall eat the plants of the field. By the sweat of your face you shall eat bread till you turn to the ground. Yan. For out of it you were taken, for you are dust, and to dust you shall return. Let us pray. Dear Heavenly Father, we want to thank you for this time na binigay niyo po sa amin. Lord, as we start our new series, may just speak to us today. And Lord, ikaw po ang magbigay ng kaliwanagan, Lord God, sa lahat ng mga sasabihin mo. And Lord, let this topic ay magstay as knowledge. But help us, Lord God, na maging starting point to ng culture that we want for our church. And help us, Lord God, apply to as a church congregation. Father, may just be in our midst. Guide me with your Holy Spirit. Be with us in Jesus' name. Amen. So, backtrack lang po tayo sa story. No? Alam naman po natin yung story, si God, siya ang gumawa ng earth at doon sa garden, pinlant niya si Adam and Eve. At doon sa garden na yon, ang una niyang pinagawa kay Adam, pangalanan mo lahat ng mga hayop.
Ayan, pangalanan mo sila lahat. At pagkatapos siya magtrabaho, binigyan siya ng wife. Diba? Sino ba dito yung mga single pa na lalaki? Ang sarap no, matutulog ka, pagkagising mo may wife ka na. Sana ganun. Pag-pray din natin, malay natin, no? So, ganun po yung nangyari. Pero, sinabi ni God, ang ganda ng garden na yun, imagine nyo, unblemished pa yun. Walang pollution. Lahat yun, straight from the hand of God. At napakaganda ng lugar na yun. Tapos sabihin dito, sa dinami-dami, di ba? Ngayon po, ilan po ang mga batas natin? Ilan? Ang dami na. Kung pang lang po sa Bible lang tayo mag-usap, wag po natin isama yung batas ng Pilipinas, ang dami na. Sa Bible pa lang, nasa parang 600 plus na ang mga commands. Yun yung mga moral laws. Tapos dito, isasama mo pa yung batas natin, sobrang dami. Ang hirap naman i-memorize nun. Pero nung time po na to, isa lang po ang batas nila. Huwag mong kainin yung prutas ng tree of knowledge. Diyos ko po, di ba parang yun lang? Isa na lang yung batas na gagawin namin. Hindi madami, hindi 600, isa lang. Hindi mo pa nagawa. So ano nangyari? Kinain po nila yon at nag-fall sila. So ano nangyari? Alam nila na mayroong batas na pinapagawaan Diyos sa kanila at ginawa nila, kinain nila yon. And after that, they know they have sinned. At magbabasa po tayo sa Genesis chapter 3 after they have sinned. Okay? So sabi dyan sa verse 8, and they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. And the man and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. Verse 9, sabi dyan, but the Lord God called to the man and said to him, where are you? Okay, question po. Ba't kaya niya tinatanong kung nasa si Adan? Hindi niya ba mahanap? Ang akala ko si God is all-knowing. Di ba? All-knowing si God. Adan, asan ka? Akala ko ba all-knowing ka? Dapat alam mo yun. Totoo po yun. Alam niya yun. The reason the Lord is asking this question, because this is the first opportunity for Adam to take accountability sa kanyang sin. Binigyan siya ng opportunity to take accountability. Verse 10, sabi dyan, and he said, I heard the sound of you in the garden, and I was afraid because I was naked and I hid myself. Narinig kasi kita sabi niya. Natakot ako. Kaya natakot ako kasi nakahubad ako. So sinabi ngayon ni God, teka, paano mo nalabang hubad ka? Diba? Sabi dyan, who told you that you were naked? Ba't nagkaroon ka na ng mali siya? Have you eaten of the tree of which I commanded you not to eat? This was the second opportunity to take accountability. Sino po ba dito may mga alagang aso? Diba? Nakita niyo po ba yung mga aso pag lumabas kayo? Nahihiya sila, nakaubad sila. Diba? Tapos pag iihi sila, tapos makikita kanila, ay, nahihiya sila. Wala pong ganun sila, di ba? Kasi wala silang mali siya. Hindi nila alam yun. So, I assume, this is just an assumption po, baka yun yung naging effect nung pagkain nila ng tree of knowledge of good and evil. So, this was the second opportunity God was asking. Kumain ka ba? So, eto na. Ito, basahin natin yung verse 12. Sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Ayun. Kumain ka ba? At siya tinatanong niya, si Adam. Hindi nga niya kausap si Eve, si Adam kausap niya. Teka, Adan, kumain ka ba? Ang sagot dito is, para tong Pinoy henyo. Yes or no or pwede. Dapat yun lang yung sagot niya. Di ba? Ano sinabi niya? Ay, alam mo yung babae, yung gawa mo, na binigay mo sa akin. Siya yung kumain, tapos kaya kumain ako.
Ganun. Parang connect the dots. Galing, no? Back to you. Sabi ni Adan, oo, kumain ako eh. Hindi niya sinabing ganun kagad. Sinabi niya, hindi kasi, kaya ako kumain, ni-reverse engineer niya si God, no? Oo. Alam mo kung ba't ako kumain? Mag-root cause analysis tayo. Kasi, binigyan ako ng babae. Okay, yung babae na yon, sino ba may gawa nun? Sino? Ikaw. Oh, ikaw may kasalanan. Galing! Di ba? So, dito po, sa nangyari, ano po yung nakita nating mali? Ano yung naging problem po dito? Dito sa short narrative na yan, ano yung nakita nating problem? Pinasa niya yung sisi. He didn't take accountability. Marami po ngayon akong mga nakakausap, no? Young leaders, old leaders, leaders na kasing edad ko, everyone. Maybe it's because of our society right now, ang daling mag-blame. Di ba? Oh, late ka ba? Hindi kasi ganito yan, boss, kaya ako na late. Oh, alam niyo yung kotse na pina-approve mo na ibigay sa akin ng kumpanya. Oh, may problema eh. Kaya ako na late. So, kasalanan mo. Yan. Mahilig po tayo magganyan. Bakit ka late? Kasi magkaroon ng problem sa ganito eh. Ba't hindi mo nagawa yung pinapagawa? Kasi, alam mo yung pinagawa mo sa akin nun. Ang dami nun. Hindi ko pa nagagawa yung dapat kong gawin. So, kasalanan mo. Ang galing po natin magpasa ng blame. And isa po sa meron tayong isang titingnan na issue dito po sa narrative na to. It is, nagkakaroon sila hindi sila nagte-take ng accountability. Ngayon po ba, nakikita pa rin po ba natin yan? Yung may energy. Yes! Di ba? And now, kung makikita po natin yan, it is continuing, no? Hanggang ngayon. Kaya nga po, nagkaroon po ng dire-diretso na natutuloy po yung istorya na yan hanggang sa dumabot na po tayo sa New Testament. And it is carrying over until today's time. Kaya babasahin po natin yan, nag-carry over po yan, yung nangyari kay Adam and Eve, mag-carry over po yan at i-relate po natin yan ngayon sa Ephesians chapter 5. Now, sa mga hindi po nakakaalam, ang Ephesians ay letter ni Apostle Paul sa church in Ephesus. Okay? And yung sinasabi dito sa first part ng Ephesians, merong ginawa ang Diyos para sa ating lahat. At dahil doon, ang second part, which is kung nasaan ang 4, 5, and 6 chapters ng Ephesians, sinasabi doon na dahil sa ginawa ng Diyos sa ating buhay, ito in turn ang gagawin natin. So sinasabi dyan, basahin natin, ayan Ephesians chapter 5, verse 22. Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Wives, submit to your own husbands as to the Lord. Parang ang lakas ng boses ng mga husband. Wives, nakatingin ganun eh. Di ba? Submit to your own husbands as to the Lord. Now, sa mga first time lang po makakabasa nito, huwag po kayo mag-alala dahil meron din pong command sa mga husbands. However, sa mga susunod pa yung verses. Now, sa mga nag-aaral po dito ng inductive Bible study, ano po ang tawag dito? Ito po yung sinatawag natin by the order of the material. Di ba? Ginagawa po ng mga author in order for them to emphasize something dahil wala naman silang exclamation point, wala naman silang underline, wala naman silang italicized. Ang isang way nila to emphasize a point is kung ano yung inuuna nila. So ngayon, ang unang sinabi dito sa commandment sa husband and wives, itong verse 22. Sinabi dyan, wives, submit to your own husbands as to the Lord. Sabi ng mga lalaki, woo! Kita mo na? Kung merong mauunang gumawa ng dapat na pinapagawa, ang wife yon, sabi ng husband. No? Not so fast. Okay?
Basahin ulit natin, no? Wives, submit to your own husband as to the o ano kayang Lord yan? Drug Lord? Ano ba yan? Lord of the Rings? Ang dami pong Lord. No? So, pag tiningnan po natin kung ano yung context po ng verse 22, makikita po natin sa verse 21 ng Ephesians, ang sinasabi dyan, submit to one another out of reverence for Christ. So pag binalikan pala natin to, meron palang nauna dito. Submit to one another. O teka, bakit biglang wives submit to your own husbands? Now, ang point po dito, magsasubmit po ang wife sa husband in the context of mutual submission. Ibig sabihin, kaya dapat mag-submit, ito po ang ibig niyan sabihin dahil meron pong mutual submission, the Bible is establishing that gender has nothing to do with this. Equal po tayo sa mata ng Diyos. And we can see that also in Galatians. No? Isa pa pong letter na sinulat ni Apostle Paul sa church in Galatia. Ang point po dito, kung magkakaroon po ng submission, it is not because babae sila, kaya sila magsasubmit. Hindi po ganun. Ang ibig po dito sabihin, because of mutual submission, magsasubmit tayo sa isa't isa, pero in the order of a family or organization, kasi ang family po is the smallest organization, di ba? Merong CEO. Submit. Tapos, ang sinabi dyan, to the Lord. Di ba? Verse 23, kailangan natin iklaro kung ano ibig sabihin ng to the Lord. Makikita natin yan sa verse 23. For the husband is the head of the even as Christ is the head of the church. Ayan na. From a general idea ng verse 22, kailangan mag-submit daw yung wives sa husband as, pag sinabi pong as, ibig sabihin, katulad sa Lord. Sino po ba dito mga wives? Pakitaas ang kamay. Kinlaro that it is Christ. So, by order of the material also, sabi dito, magsasubmit ang wives sa husband kasi para silang si Kristo. Patay na. Doon na nadali. Di ba? Okay, di ba? Bigla sabi ng mga husband. Sabi, di ba? Sabi sa Bible, mag-submit kayo, wives. Sabi sa Bible, yun ang unang kinumand. Sabi ng wife, para ka ba si Kristo? O sige na, huwag ka na mag-submit. Sinabi dyan, for the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, his body, and is himself its Savior. Now, marami po tayong pwedeng sabihin dito, no? Pwede nating sabihin, hindi na yan applicable. O pwedeng dapat ang head yung wife. Bakit?
Mas malaki kita niya eh. O kaya, hindi na applicable yan. Bakit? Kasi nung sinulat yan sa Eastern ideology yan eh. Sa Middle East, patriarchal po ang kultura doon. Ibig pong sabihin is, yung mga lalaki talaga ang dominant ng mga leaders sa Middle East. That's their culture. Now, ang bad news, ay yan po ay nagfo-fall sa category ng didactic genre. Now, ang lahat po ng mga letters, Philippians, Corinthians, Galatians, Peter, James, John, lahat po ng mga yan, the first and second, third John, hindi yun John the Gospel. Lahat po yan ay nagfo-fall po sa genre na didactic. Pag sinabi pong didactic, isa po sa kailangan nating malaman is it is normative. Sabihin po natin sabay-sabay, normative. Ano po ang ibig sabihin ng normative, Pastor? Pag sinabi pong normative, it demands obedience and positive response from believers at all times, all ages, all situations. Hindi po yan yung kultura dito sa ano namin sa bansa namin. Wala akong pake. If you are a Christ follower, ang magiging kultura mo ay yung kultura submit in everything to their husbands. Mga husbands, tingnan niyo yung wife nyo. Pag may chinek out sila ngayon sa online shopping, submit. Hindi, joke lang. Naging kulto na tayo. Hindi. Okay. Yan yung sinasabi dito. Submit in everything to their husbands. Pero verse 25, dito pa lang po papasok yun sa husbands. No? Sinabi dito, husbands, ano yan? Love your wives as Christ loved the church and gave Himself up for her. Ano sinabi dyan? Giving Himself up for her. Husbands, mahalin niyo yung wives niyo. As Christ loved the church, giving Himself up for her. Not abusing her, not lording over her, not molesting her. Clear po dito yung role. Diba? Na ang pinapattern po dito, si Christ at ang church. Tapos ang husband and ang wife. Isa pong reason kung bakit, ito po I've met a lot of feminists. 100% of them. Kaya po sila naging feminist. Alam niyo po kung bakit? 100% of them ay meron silang naging bad experience sa male figures. Naalala ko, pumunta ako ng gym, no? Sinabi sa akin, yung instructor doon babae, sabi sa akin, sabay ka mag-workout, pull-ups tayo, dalawa, padamihan tayo. Sabi sa akin, nung babae, nakita ko yung katawan niya, medyo muscle, no? Sabi ko, hindi, pagod ako eh. Pero sa totoo, natatakot ako matalo. Nakausap ko siya, no? And isa siya sa mga sinabi niya na, kaya daw siya lumalaban sa mga competitions kasi gusto niya ma-equip yung sarili niya physically. Sabi ko, bakit? Kasi nagkaroon siya ng bad experience growing up. She was molested. She was abused. At marami akong kilala ng mga feminists na ang nangyari sa kanila, they take on that mantle, kailangan lumaban ako. I need to fight for my right. Why? Because nakita ko kung paano in-abuse ng mga male figures in my life yung kanilang authority, yung kanilang power. Now, pag ako po, babae, at nakikita ko po na ganun po ang nangyayari in my society, and my backs are against the wall, I have to fight. Nangyari po yan kasi nga, hindi po nagkaroon ng model ang manhood of how Christ is loving the church. Kaya very important po na malaman natin kung ano dapat yung ating mga role. So sinasabi po dito sa verse 26, sabi dyan, that He might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word.
Verse 27, so that he might present the church to himself in splendor, without spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy and without blemish. Makikita po natin no, na ang role na ginagawa ni Jesus or ni Christ sa kanyang simbahan, ano yung sinasabi dyan? Ano yung mga keywords sa verse 26? Sanctify her. Cleanse her by the washing of water with the word. Verse 27, so that, purpose statement, he might present the church to himself in splendor, without spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy and without blemish. Pinapakita dito ni Apostle Paul na ito ang ginagawa ni Christ sa church. Babalikan natin yan, no? Nagkakaroon ngayon ng meaning yung sinasabi na love your wives. Crucial thing lang po that we have to understand. Kung makikita po natin yung words na ginamit sa wife and sa husband, magkaiba po. 'Di ba? Ano po yung ginamit na word sa husband? Hindi, ano yung pinapagawa sa husband? Verse 25, ano yung pinapagawa? Love. Tapos yung pinapagawa naman ng wife sa husband, submit. Nakita niyo yun, magkaiba? Alam niyo po ba kung bakit yung magkaiba? Okay. Meron pong research, no, na ginawa ang isang Christian writer na si Sean T. Feldman, no? Sa for men only and for women only. According po sa research, okay, take note of this, women. According po sa research, men would rather feel respected than feel loved. Agree po ba doon, men? Hindi daw. Oh, wala sumagot eh. Oo. Mas importante daw, okay, sa lalaki, mas importante na papafeel sa kanila na nire-respeto sila kaysa minamahal sila. Hindi daw gusto ng lalaki nung, una ka na, I love you. Ang mas gusto pala ng lalaki yung hindi sila pinapahiya in public. Mas gusto pala ng mga lalaki yung tumatawa sa jokes niya kahit corny. Yung hindi siya kinokontra, yung direction niya sa harap ng maraming tao. Mas importante pala yun sa mga lalaki. Mas importante pala sa lalaki na pag in public, wag mo sasabihin, ang corny mo talaga, no? Mas importante pala sa lalaki na pag nagda-drive sila at naliligaw na sila, wag mo silang turuan. Oh, ano bang mas gusto natin? Maligaw tayo o i-respect natin? Maligaw na lang. Ano ba mas importante? Ma-feel niya respected siya o maligaw kami para nag-adventure kami? Hindi, tapong ko na lang yung respeto ko sa kanya. Sayang yung gas. Oo. Sa women naman, hindi pala importante yung, mas importante pala yung love. Mas importante pala yung ina-assure sila, love mo ko, pinakasalan nga kita eh. Kailangan pala ina-assure pala sila. Kailangan pala na-feel na love. Ganda ba ako? Insecure? Crucial po, hindi po nagkamali ang Bible sa words na ginamit dito. Submit to your husbands and wives. Husbands, love your wives. And wives, submit to your husbands. Madalas po kasi ang nangyayari is nagsisilipan po tayo. Nagiging bad cycle siya. Kailan po nangyayari yung bad cycle? Sasabihin ng lalaki sa wife, hindi ka nagsasubmit sa akin. Tapos sasabihin ng wife, hindi mo ako minamahal eh.
Pagka ganun po ang relasyon, it's an indicator na nasa mali na tayong cycle. Kasi ang dapat, mamahalin mo ang wife mo kahit hindi mo nafe-feel yung respect. Yun ang trabaho ng husband. Sinasabi ng wife, nakirinig mo? Shh. Okay. Hindi nyo po trabaho yun, wives. Ang trabaho ng wife, kahit hindi nyo nafe-feel na loved kayo, you have to submit. This is not between you and your husband. This is between you and the Lord. Clear po yan. At nakikita po natin sa verse 26, sa verse 27, na ito yung role na ginagawa ni Jesus sa church. To sanctify, to washing of water with the word, so that it will be presented as holy and without blemish. Verse 28, sabi dyan, in the same way, husbands should love their wives as their own bodies. As he who loves his wife loves himself. Now, ito po ang question dyan sa verse 28, no? Bakit kaya dyan sinasabi na as their own bodies? Verse 28 is making it clear, di ba, na kung si Jesus ay merong specific role to care, to protect, and to cleanse the church. In the same way, inire-relate ni Apostle Paul na tayo is meron din tayong mandate, husbands, sa ating mga wives. Love their wives as their own bodies. Minsan meron tayong mga pinapagawa, di ba? Na kung sa atin, ayaw natin gagawin. Ayaw natin nagugutom. Naalala ko po dati, no? Nung first time kaming nagka-baby, yung firstborn namin, yung aming daughter. I remember, I don't know sino sa mga meron ditong season ng ganun ngayon, no? Or sa mga people na nakaka-relate dito. Sa amin, ang isa sa amin na ginagawa, ang nagiging instinct ko, kakain na kami. 'Di ba? Minsan ma-attend ka sa kasal, reception, ang haba nung di ba? Ang haba nung ceremony. Tas gutom na gutom ka na. Tapos magpe-pray na yung pastor para sa pagkain. Hallelujah, God! Pagkain na, kainan na. Gustong-gusto mo na kumain. Tapos makikita mo yung asawa mo, may hawak siyang baby. So nag-uusap kami, sino muna kakain? Nung una ako muna yung kumakain eh. Pero nung naalala namin tong mandate na to, no, this was not required of me. Hindi yun sinabi ng wife ko sa akin. Pero sabi ko, dapat pala. Pag ako ang husband, ako ang protector. Ako ang huling kakain. So ang kinuha ko yung anak ko, kinain ko yung anak ko. Hindi, joke lang. Yung wife ko yung unang kakain. Tapos after niya kumain, tsaka niya kukunin yung anak ko at ako yung kakain. And sabi ko, Lord, gusto ko maging culture yun sa akin ng paulit-ulit kahit mahirap so that pagka naging leader ako, yun yung mandate na gusto kong gawin sa mga taong ililid ko. Husbands should love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. Totoo naman yun, di ba? He who loves his wife loves himself. Sino ba dito? Di ba? Pagka you take care of your wife, hindi ka ba masaya? Di ba? Marami tayong mga naririnig, di ba? Sinasabi nila, meron akong ka-workmate, no? Sinabi niya sa akin na, alam mo, yung asawa ko, simula na nagkaanak na kami, pinabayaan na yung sarili. Di na nag-aayos. Di na nakakaligo. Di ba? Minsan 4 days. Di naman. Di na daw nakakaligo.
Ang sabi ko sa kanya, lalaki kasi siya, sabi ko, ang ginawa mo. Nung nakita mong hindi niya na naalagaan yung katawan niya, anong ginawa mo? Sana sinama mo mag-workout. Sana minsan ikaw mag-alaga sa mga bata para makapagpa-massage siya. Para pag-uwi, ikaw naman ang i-massage. Oh, grabe, nang mapapapala ka pa. Yung mga hugot dito, in Jesus' name. Verse 29, for no one ever hated his own flesh, but nourishes and cherishes it, just as Christ does the church. I tell you, if you care, husbands, if you care for your wives, ang mga makikinabang naman po nun is kayo. And makikita po natin yan sa verse 30, sabi dyan, because we are members of His body. Ang point lang po dito, kung makikita natin yung verse 26, verse 27, pinapakita yung role ni Christ na ginagawa niya to care for the church. And in the same way, husbands, we have to care for our wives as members of His body. Now, basahin po natin to, no? Yung first phrase, basahin nyo. Ako magbabasa ng second phrase. Tapos basahin natin together yung third phrase. Sige, basahin nyo ang manhood. 1, 2, 3, go! Power, authority, and self-preservation leading to... Ayan. Manhood is often mistaken as a position of power, authority, self-preservation. At dahil doon, it leads to abuse and neglect. That was not God's idea. When men fail to live as biblical protectors and servant leaders, women turn to other ideologies for empowerment. Basahin natin together, last phrase, 1, 2, 3, go. This problem stems from men not fulfilling their God-given role to protect, nurture, and sacrificially lead, as taught in Scripture. Men, if only, alam niyo po, yung mga nakausap ko pong feminist, na nagsasabi sila, dapat ganito, yung mga lalaki, you have to fight, ganyan, gusto namin ng equality, kung kaya nyo, kaya din namin. Ba't sila nagkakaroon ng ganon? Bago tayo magalit sa mga ganong ideologies, we have to understand their context. Baka nagkaroon sila ng experiences sa isang abusive male figure. Alam mo kung ang lagi kong sinasabi at naiisip every time nakakarinig ako ng mga ganitong kwentuhan o kaya nagkakaroon kami ng ganitong conversation, ang lagi ko sinasabi, sana nakakilala siya ng lalaki na parang si Christ. Nag-collect po ako ng list ng mga kilala kong alpha female in my life. At tinanong ko sila, if yung mga lalaki ba, magiging servant leaders, magiging protectors, magiging nurturers, magiging sacrificial leaders, would you submit? 100% of them said yes. Men, before we require women na kailangan i-respect nyo naman ako, let us play our role. Are we being protectors? Do we nurture? Do we sacrificially lead? Because that is the prerequisite. Kung meron po tayong tatandaan for today, no? Tandaan lang po natin tong acronym na to. Manhood is all about Christ-likeness, accountability, and self-denial.
Basahin natin together. Christ-likeness, accountability, self-denial. Christ-likeness, accountability, self-denial. Men, let us pursue to be more like Christ. To take accountability. Alam nyo, stops in us. Kung meron pong i-blame, tayo yun. Manhood is all about Christ-likeness, accountability, and self-denial. This is not about power, privilege, and abuse. Nanood po ako ng isang series sa Netflix. I think that was, 2 weeks ago. I don't know kung napanood nyo tong series na to, yung American Manhunt kay Osama Bin Laden. Panood nyo po ba yun sa Netflix? Napanood ko yun sa Netflix. Nung first time pala nangyari na yung 9/11 incident na 2 eroplano yung tumama doon sa Twin Towers in New York, yung presidente pala nun, nagbabasa ng books para sa mga bata. Tapos habang sa gitna siya ng pagbabasa ng books, lumapit sa kanya yung isang official niya, tapos sinabi, may eroplano na nag-crash sa Twin Towers. Ang hirap nun Pagkatapos nun nakaganon lang siya, tapos biglang magbabasa ulit siya sa mga bata. After nung kanyang activity, immediately, nalaman nila na meron ding attempt sa Pentagon. Pero hindi talaga tinamaan. Ang dami palang naging attempt ng Al-Qaeda, ng group, para talagang gusto nilang gumante sa USA. Now, ang ginawa po ng United States government sa kanilang president is dinala kagad nila sa himpapawid. Yun ang hindi natin alam, baka atakihin yung White House The president should be safe. Ang unang ginawa po nilang directive is to bring him sa Air Force One at lumipad ang Air Force One, yung private airplane ng President of the United States, dinala kagad siya sa air. Tapos habang nasa air siya, nung nakita ng mga tao, pagkatingin nila sa bintana, merong mga jet fighters na nasa tabi ng Air Force One. Alam niyo po ba kung ano ang directive ng jet fighters? Sabi nila na pag merong missile na pupunta sa Air Force One, ang directive ng jet fighters is to place yourself in between you and the President of the United States. That's your mission, to protect the leader. Grabe. Ganon, at andali lang yun sa kanila. Bakit? Para sa kanila, pag ang leader ng nation ay bumagsak, babagsak ang nation. Kaya ganun lang nila protektahan yung kanilang presidente. Kaya ganun nila protektahan ang mga leaders. And minsan, because of that actions na nakikita natin, I don't know na nagkakaroon tayo in our mind na ako as a leader, I deserve that protection. I deserve that devotion. And sometimes, okay naman yun, kaso ang nagiging problema, it is becoming an entitlement. At kung titingnan natin yung ginawa ni Jesus, it was not like that. Hindi sinabi ni Jesus, merong sin na pupunta, death is coming. Dito ka sa harap ko. Maging human shield ka. No. What did Jesus do? Siya yung naging nasa gitna ng death at sa atin. And He became the sacrifice so that we can live. I want to call yung magki-keyboard because I want to do something today. As Christ exemplified that being our King is not a position of power, prestige,
and abuse. But rather, it's self-sacrificial love and accountability. I want us men to have a marching order. Naalala ko, nung nalaman na ng United States of America that it was Osama bin Laden ang may kagagawa nun. At nalaman na nila yung hideout for after ilang years. Nagpadala ang United States ng tinatawag nilang SEAL Team 6. Yun po yung grupo ng mga sundalo. Best of the best. Alam nyo, sa SEAL Team 6, wala pong magkakaparehas ng strength. Magkakaiba sila ng strength. Pero they train together so that they can work together. Naalala ko yung sinabi ng isang sundalo. Nung nalaman ko na ipapadala ako sa mission para i-hunting si Osama bin Laden sa kanilang homeland, nakakatakot na mission yun, di ba? Napili ako. Sabi nila, it was an honor na makasama. For men, it is a place of honor. However, nung sasabihin na nila yun sa mga pamilya nila, nung sasabihin na nila yun sa mga asawa nila, naalala ko yung story if napanood nyo, panoorin nyo, yung sundalo doon, nagsusulat na siya ng goodbye letter sa mga anak niya. In case na hindi ko na, tapos yung letter daw niya, puro sorry. Sorry, hindi ko nakita graduate. Sorry, hindi kita nakita ikasal. Tapos habang nagsusulat daw siya, tumulo daw yung luha niya. So ngayon, I want to do the same for our church. Gusto ko pong tawagin muna all husbands to rise up. All husbands, tayo po tayong lahat. This will be our marching order. As Apostle Paul aligned yung role ni Christ for the church, and he is aligning it for the role ng husbands sa wives nila. I want to talk to the men of this church, and I want to align that same accountability for our church. That this will be our culture. Being men inside this church will be a position of leadership, but not of abuse, prestige, and power, but of Christ-likeness, accountability, and self-sacrificing love. I want the husbands to raise your right hand, and this will be our oath. Follow after me. As a husband, I solemnly vow to love my wife with unwavering accountability and humility. I will protect her with my life. Put her needs before my own. Eat least and be willing to die first for her safety and well-being. I commit to self-denial, servant leadership, and reflecting Christ's sacrificial love in our marriage. Honoring God in all I do. Now, sa mga husbands na fathers, keep standing. Sa mga hindi pa po fathers, pwede na po tayo umupo. Let's take this oath. Follow after me. As a father, I solemnly vow to lead my family with accountability and humility. I will protect my wife and children
Put their needs before my own. Eat least and be willing to sacrifice, even to die first for their well-being. I reject selfishness and embrace self-denial, reflecting Christ's love and servant leadership in all I do. Upo na po tayo lahat. For the ministry heads, male ministry heads, I want you all to rise up. Taas po natin ang ating mga kanang kamay. As a leader in my ministry, I pledge to serve with unwavering accountability and courage. I will protect those under my care. Put their needs above my own. Eat least and be ready to lay down my life for the flock. I commit to self-denial and servant leadership, modeling true manhood as Christ demonstrated. Umupo tayo. For the council members, male council members, please stand up. Taas po natin ang ating kanang kamay and follow after me. As a member of the council, I commit to lead with integrity, accountability, and self-sacrifice. I will protect the church community, put others' interests before mine. Eat least and be prepared to face hardship. First, for the sake of unity and truth. I will promote servant leadership and true manhood grounded in humility and love. Upo na po tayo. For the pastors, tayo po tayong tatlo. Follow after me. As a pastor, I vow to shepherd God's people with accountability and self-denial. I will protect the flock, put their needs ahead of my own. Eat least and be willing to suffer or die first for their spiritual well-being. I commit to leading by example, embodying Christ's sacrificial love and true manhood. Pupo tayo. I would request all men to stand up. Now, for the women in this church, ito po ang message ko sa inyo. We cannot do this without you. And we ask for your prayers, and not just your prayers, but also your support. Help us lead you well. We will not be perfect, pero hand in hand, help us to be better leaders that will be more like Christ, accountable, and will drive self-denial inside our church.
Sa mga women, please extend your hands sa mga men inside the church. We're going to pray. Dear Lord, as we start our series, Lord, sorry kung kaming mga men, we failed to live up to the expectations na ginawa mo for us. If we fail to be accountable, if we fail to be people na nagpo-portray ng self-denial, if we fail to be Christ-like, but Lord, right now, as we start this series, we want to start also a culture in this church that we will be led by Christ-like male leaders who will be accountable and will have self-sacrificial love for their flock, for their families, for their children, and for their circle. And Lord, thank you, Lord God, for these strong women na binigay mo to help us in this mandate. Lord, we will never be perfect. But Lord, through your design, through your word, continue to change us from glory to glory. And Lord, make this church a church na magkakaroon ng male leadership that would be symbolic of how you've been a leader to your church. And Lord, I pray that this will be a community that would drive that brand of leadership. In the name of Jesus, we thank you for this opportunity. This is the start of a mindset na sisimulan mo sa aming mga puso at sisimulan mo sa aming mga pamilya at sisimulan mo sa aming simbahan. Because, Lord, we want to transform communities for you in the name of Jesus. And we have to start with that right heart sa amin. So, Lord, thank you for reminding us. Thank you for your love. In Jesus' name we pray. Amen.